Ang bolang apoy ay lumipad patungo kay Zhao Lan, nagising mula sa kanyang trance sa huling segundo, nakilala niya ang atake bilang isang napakabihira at makapangyarihang katangian ng Yang, sa nakakagulat na bilis, tinabig niya ang atake gamit ang kanyang braso, at ang impact ay nagpadala ng shockwave. Siya at si Fang Yi ay nakatayo ngayon na magkaharap sa isang tensyonadong katahimikan, habang ang ginintoang enerhiya ay pumapalakpak sa paligid ng kanyang kamay. Si Zhao Lan, nagising na ngayon, ay natitigilan, ang pagkakita sa bulaklak ay nagbalik ng isang masamang alaala, at ang mga multong imahe ng kanyang mga bumagsak na kaibigan ay sumilay sa kanyang isipan habang iniisip niya kung ang kanyang mga paghahanda ay hindi pa rin sapat. Nang makita na siya ay nagbalik na sa kanyang katinoan, sina Lin Yi at Su Qingying ay sumugod sa kanyang tabi, tinanong ni Yi kung siya ay okay lang. Habang matalinong sinabi ni Su Qingying na si Zhao Lan ay labis na naaapektuhan ng dark attribute, at iminungkahi na mas ligtas para sa kanilang lahat na magsama-sama, hindi sila pinansin, si Fang Yi ay humakbang pasulong ng may kumpiyansa. Sinabi niya na para sa bulaklak ng Shizai, sapat na kung siya ay pupunta ng mag-isa, nagpapasya na siya na ang hahawak sa sitwasyon, kalmado siyang naglakad sa pamamagitan ng walang laman at maulap na clearing, papalapit sa kumikinang na bulaklak, bigla, nagsimulang lumindol ang lupa. Isang malaki, pangit, parang lobo na halimaw na may kumikinang na pulang mga mata ang sumulpot mula sa lupa, sumusugod pasulong, ang bibig nito ay bumukas ng malawak, nagpapakita ng isang nakakatakot na bagyo ng mas maliliit na sumisigaw na mga mukha at madilim na pulang enerhiya habang ito ay umuungal sa gutom, hindi natitinag. Si Fang Yi ay nagpakawala ng pumapalakpak na asul na enerhiya sa kanyang mga kamay, nagsasabi ng isang salita, banal na kulog. Nagpakawala siya ng ilang malalaking kidlat na dumaan sa katawan ng halimaw, ang nilalang ay umungal sa sakit, ang katawan nito ay napuno ng kuryente. Ngunit hindi ito bumagsak, pinanood ito ni Fang Yi, napagtanto na ang demonyong fox na ito ay dapat na kumain ng hindi mabilang na iba pang mga halimaw upang magbago ng labis. Kinilala ito bilang isa pang banta na S-Class. Alam na ang selyo sa Dark Tide ay pansamantala lamang at ang kanilang oras ay nauubos na. Napagtanto niya na dapat niyang tapusin ito ng mabilis, nakikita ang kamanghamanghang lakas ng halimaw, isang kumpiyansa na ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha, nagpasya siya na kung hindi ito mamamatay, gagamitin niya ito bilang isang test subject para sa kanyang bagong kapangyarihan. Kinukolekta ang nakakatakot na lilang enerhiya ng dark attribute sa kanyang kamay. Sa isang kumpiyansa na tingin, pinalabas ni Fang Yi ang kanyang bagong natamong kapangyarihan, ang walang hanggang madilim na mundo. Sa halimaw na fox na S-Class, isang malaking bagyo ng umiikot na lilang enerhiya ang sumabog mula sa kanya. Ganap na nakulong ang nagulat na nilalang, ang enerhiya ay tumiga sa isang malaki, madilim na lilang sphere, na naglalaman ng parehong Fang Yi at ang halimaw sa loob ng lugar nito. Sa loob ng bagong realidad na ito, ang mga malilim na lilang galame ay humahampas mula sa lahat ng direksyon, mahigpit na bumabalot sa hayop na S-Class, ang halimaw ay nagpupumiglas at humiikbi sa sakit. Ang malaki nitong anyo ay nagsisimulang lumiit sa ilalim ng napakalaking presyon ng lugar ni Fang Yi, pagkatapos ay lumitaw ang isang system window, na nagpapatunay sa nagwawasak na epekto ng kanyang pamamaraan. Sa ilalim ng impluwensya ng walang hanggang madilim na mundo, ang anomalya na S-Class ay sapilitang ibinaba ng 2 buong antas sa isang banta na B-Class, nakatayo sa harap ng nilalang na hamina na ngayon. Sinabi ni Fang Yi na ang anomalya na S-Class ay dapat na may napakahinang pundasyon upang madaling maibaba, dahil ang halimaw ay mapapamahalaan na ngayon. Ang kanyang espada ay nagliyab sa isang ningges ng ginintoang pulang apoy. Idineklara niya na tapos na ang laban at naghatid ng isang malaki at nag-aapoy na slash, naganap na samire sa nilalang sa isang apoy, sa labas ng sphere, pinanood ni na Su Qingying at Lin Yi ang malaking orb ng dark energy, natagpuan ni Su Qingying na kakaiba ito, na binanggit na habang ito ay malinaw na isang dark attribute, iba ang pakiramdam nito sa kung ano ang dati niyang ginagamit. Sumang-ayon si Lin Yi, na kinumpirma na hindi niya nararamdaman ang karaniwang nakakadiri at mabigat na lamig mula rito. Ibinigay ni Zhao Lan ang paliwanag, sinabi niya na ito ay dahil nasasaksihan nila ang personal na domain ni Fang Yi, isang espasyo na nilikha niya mismo pagkatapos na makabisado ang dark attribute ng walang guro. Iniisip ni Zhao Lan ang napakalaking kahalagahan ng tagumpay na ito,
Ipinaliwanag niya na ang paglikha ng isang domain ay isang napakahirap na kakayahan. Bago ang sandaling ito, ang tanging taong alam niya na maaaring lumikha ng isang spatial domain gamit ang kanilang espiritual na kapangyarihan ay ang kanyang guro. Hula niya na, bukod sa kanya, mayroon, sa pinakamarami, 3 iba pang tao sa buong mundo na may kapangyarihang ito. Isang masakit na alaala ang sumilay sa kanyang isipan, na nagpapakita ng isang pangitain ng isang malaki at malawakang sakuna sa lungsod. Naalala niya kung paano sinubukan ng kanyang guro na gamitin ang kanyang sariling domain upang pigilan ang sakuna, ngunit sa huli ay nabigo. Ang kanilang mga iniisip ay natigil nang mawala ang lilang sphere, na nagpapakita kay Fang Yi na nakatayo ng mag-isa sa clearing. Sina Zhao Lan at Su Qingying ay natigilan sa kung gaano kabilis niyang natapos ang laban, sa isang casual na kaway at isang nakakapanatag ng ngiti. Ipinahayag ni Fang Yi na ang magulong libingan ay dapat naligtas mula sa anumang karagdagang problema ngayon. Dahil ligtas na ang lugar, kalmadong naglakad si Fang Yi patungo sa kumikinang na bulaklak ng shizai. Maingat niyang kinuyumos ang kanyang mga kamay sa paligid ng halaman. Dahan-daang hinihila ito mula sa lupa kasama ang mga ugat nito upang mapanatili ito. Hawak ang kumikinang na premyo. Sinuri niya ito sa loob ng ilang sandali, na nagtapos na ito ay dapat na sapat upang makumpleto ang kanilang misyon. Pinanood siya ni Zhao Lan na may tensyonado at kinakabahang ekspresyon habang ang misyon ay umabot sa kritikal na punto. Bumalik si Fang Yi sa grupo at iniharap ang bulaklak kay Zhao Lan, na nagkomento sa maliit nitong sukat. Kinumpirma niya na ang kanilang misyon ay kumpleto na at hinimok silang umalis kaagad, na ipinapaliwanag na ang selyadong Dark Tide ay hindi katulad ng ibang mga halimaw at maaaring maging problema anumang oras. Idinagdag niya na kailangan din nilang harapin ang walang malay at aroganteng pioneer at ang kanyang koponan. Ang kanyang tensyonadong kalooban ay natunaw, napalitan ng tunay na pasasalamat. Hawak ang kumikinang na bulaklak, taos-puso niyang pinasalamatan si Fang Yi, na inamin na ang kanyang napakalaking kapangyarihan ang tanging dahilan para sa kanilang tagumpay. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ang iba pang miyembro ng grupo at ipinahayag na oras na para silang umalis. Habang nagsisimulang lumayo ang iba, tumigil si Zhao Lan sa loob ng ilang sandali. Tumitingin pabalik upang pasalamatan si Fang Yi sa huling pagkakataon, pagkatapos ay inihayag niya ang buong at kritikal na kahalagahan ng kanilang misyon. Ipinaliwanag niya na si Elder Wu, ang tanging Jingang Realm pioneer ng Xia Nation, ay nasa bingit ng kamatayan, at ang bulaklak ng zizay ang tanging gamot na negel iligtas buhay na maaaring magligtas sa kanya. Sa isang bahagyang at nagpapasalamat ng ngiti, sinabi niya kay Fang Yi na nailigtas niya lamang ang buhay ng pinakamakapangyarihang tagapagtanggol ng bansa. Nakikinig ng mabuti si Fang Yi, ang kanyang ekspresyon ay nag-iisip, habang pinoproseso niya ang bagong at mahalagang impormasyon na ito. Tahimik na inuulit ang pangalan ng maalamat na Jingang Realm sa kanyang sarili. Habang sa wakas ay lumabas ang grupo mula sa Dark Portal ng Extreme Dark Zone, sinalubong sila ng isang kalangitan na puno ng umiikot na pulang ulap, itinaas ng pulang buhok na lider ang kanyang mga kamao sa tagumpay, sumisigaw ng may napakalaking ginhawa na sa wakas ay nakikita na nila ang liwanag at nakalabas ng buhay. Sumang-ayon si Lin Yi, nagpapasalamat na makita muli ang liwanag ng araw. Ang kanilang pagbabalik ay sinalubong ng isang alon ng hiyawan mula sa isang malaking grupo ng mga opisyal na naghihintay ng may pagkabalisa. Ipinagdiwang nila ang matagumpay na pagkuha ng bulaklak ng zizay, na inamin na hindi nila gaanong naniwala nang unang ipaalam sa kanila ni Zhao Lan. Habang naglalakad ang koponan sa landas na nilinis ng karamihan, nagulat ang pulang buhok na lider sa kung gaano karaming tao ang naruroon. May isang tao sa karamihan na nagtataka ng malakas kung sino ang taong talagang nakakuha ng bulaklak. Bigla, ang ekspresyon ni Lin Yi ay naging isa sa pagkabigla nang mapansin niya ang isang bagay sa kanilang harapan. Nakaparada mismo sa kanilang landas ay isang malaki at mabigat na armored military vehicle na pinalilibutan ng mga elite na sundalo. Agad na nakilala ng pulang buhok na lider ang sasakyan at ang simbolo ng maalamat na Star God Warzone, ang pinakamakapangyarihan at sikat na puwersang militar sa buong Xia Nation. Isang alon ng pagtanto at kahihiyan ang bumalat sa kanya habang nauunawaan niya na si Zhao Lan ay isang miyembro ng elite unit na ito, na nagpapadama sa kanya ng panghihinayang sa pagsigaw sa kanya kanina. Ang Star God Warzone ay nireranggo bilang numero 1 distrito ng militar sa bansa. Matapos magsimula ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya,
Ang kanilang mga natatanging bentahe ay nagpahintulot sa kanila na ma-secure ang mga Forbidden Zone na may pinakamayamang mapagkukunan, na ginagawa silang mahahalagang lugar ng paglilinang. Habang papalapit sila, maingat na iniabot ng isang opisyal ang bulaklak ng zizay, na ligtas na nakaimbak ngayon sa isang kumikinang na asul na lalagyan, sa isang mataas na ranggong opisyal. Ang opisyal ay ipinahayag na si Major Hanley, na kinuha ang lalagyan na may bahagyang at nasiyahang ngiti. Sa isang nakamamangha at hindi inaasahang pagpapakita ng paggalang, si Major Hanley at ang kanyang buong grupo ng mga sundalo ay tumayo ng tuwid, na nagbibigay kay Fang Yi ng isang matalim at pormal na saludo na kitang-kita na nagpagulat sa kanya. Pagkatapos ay bumaling si Major Hanley kay Zhao Lan, na tinitiyak sa kanya na agad niyang ihahatid ang bulaklak ng zizay sa ospital at maaari siyang magpahinga ng madali. Sumang-ayon si Zhao Lan, na nagsasabi na susunod siya kaagad. Dahil ligtas na ang mahalagang kargamento nito, mabilis na umalis ang armored vehicle, dahil hawak na ang agarang krisis, bumaling si Zhao Lan upang harapin si Fang Yi. Tinanong niya siya ng direkta kung siya ay mula sa Star God War Zone. Kinumpirma niya na siya nga, at idinagdag na ang balita tungkol sa kanyang hindi kapani-paniwalang lakas ay kumalat na sa buong distrito ng kanyang militar. Sa isang kumpiyansa at nakakaalam na tingin, sinabi niya sa kanya na hindi magtatagal bago siya maging isang napakasikat at mahalagang figura. Ipinagpatuloy ni Zhao Lan ang kanyang pakikipag-usap kay Fang Yi, na hayagang inaamin na kinikilala niya na ang kanyang individual na lakas ay sapat na upang malampasan kahit na ang pinaka-elite na mga squad sa kanyang war zone. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang formal na alok ng recruitment, na itinuturo ang kanyang tila walang limitasyong potensyal at inaanyayahan siyang sumali sa Star God War Zone, na nangangako sa kanya ng access sa pinakamahusay na mga mapagkukunan ng paglilinang. Tinitiyak din niya sa kanya na ang mga gantimpala para sa misyon na ito para sa kanyang koponan at para sa squad ni Su Qingying ay ihahatid sa lalong madaling panahon. Nakikinig si Fang Yi na may bahagyang ngiti, ngunit tila isinasaalang-alang ang kanyang mga opsyon. Ang kanyang tono ay naging mas seryoso habang ipinapaliwanag niya ang tunay na kaseryosohan ng kanilang sitwasyon. Sinabi niya kay Fang Yi na dahil sa napakabilis na pagbabago ng mundo, ang pinakaagarang alalahanin ng bansa ay ang banta ng dark attribute na mga anomalya, isang pangitain ng isang lungsod na nilamon ng isang malaki at nakakatakot na ulap ng lilang at itim na enerhiya ang naglalarawan sa kanyang punto. Nagbabala siya na ang bilang ng mga anomalya na ito ay lumalaki sa isang nakababahalang rate. Ipinaliwanag niya na ang impluwensya ng mga dark zone na ito ay patuloy na lalawak tulad ng isang nakamamatay na tumor, na may kakayahang magdulot ng mapaminsalang kahihinatnan anumang oras. Dahil sa napakalaking panganib na ito, sinabi niya, wala silang pagpipilian kundi ang magtatag ng mga ipinagbabawal na zone at ipabantay ng mahigpit ang mga organisasyon tulad ng Spiritual Energy Association. Nilinaw niya na hindi niya sinasabi ito upang pilitin siyang sumali, ngunit dahil naniniwala siya na ang isang natatanging at makapangyarihang pioneer na tulad niya ay nakakuha ng karapatang malaman ang katotohanan ng sitwasyon ng mundo. Nauunawaan ang kanyang katapatan, ngumiti si Fang Yi at binigyan siya ng kanyang katiyakan. Sinabi niya sa kanya na naiintindihan niya, at kung makatagpo siya ng anumang mga anomalya sa hinaharap, hindi siya mananatiling nakatayo at walang gagawin. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang magpahinga ng panatag sa puntong yun. Naririnig ang kanyang pangako, ang mahigpit at pagod na ekspresyon ni Zhao Lan ay sa wakas lumambat sa isang tunay at maginhawang ngiti. Formal na ipinakilala ang kanyang sarili, sinabi niya na ikinagagalak niya siyang makilala at inalok siya ng isang maliit at dark token. Kinuha ito ni Fang Yi, na nagpapakita ng isang itim na tablet na may simbolo ng dragon at ang mga karakter para sa Star God War Zone. Ipinaliwanag ni Zhao Lan na ang token na ito ay magbibigay sa kanya ng walang limitasyong access sa anumang ipinagbabawal na zone para sa kanyang paglilinang, at ang mga tarangkahan ng Star God War Zone mismo ay palaging bukas sa kanya. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang huling at mahalagang kahilingan, na nagtatanong kung nais niyang sumama at makita si Elder Wu.